Isa po ako sa mga silent listener. Ako nga pala si Lian. Dati akong crew sa isang Jollibee branch sa may Cavite. Taong 2017 pa to. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. Hindi ko alam kung may paliwanag ba talaga o kung multo yon. Pero isang gabi, nakita naming gumalaw ang Jollibee mascot kahit wala naman tao sa loob ng costume. Bago pa mangyari yon, sinabi na ng mga matatagal na crew na may kakaiba talaga sa mascot room namin. Doon kasi nakatago ang costume ng Jollibee kapag walang party. Isa lang siyang maliit na kwarto sa likod ng kitchen. Walang bintana, puro amoy goma at fabric softener lang. Tuwing gabi, bago mag-closing, kami ang naglilinis ng storage. At halos lahat ng crew ayaw pumasok mag-isa. Sabi nila, kapag iniwan mong nakabukas ng matagal yung ilaw, parang may humihinga sa loob ng costume. Akala ko dati, kwento-kwentuhan lang. Hanggang isang Friday night, closing shift ako. Kasama ko si Paolo at Mia. Mga 11:30 PM na. Tapos na ang dining at naglilinis na lang kami sa kitchen area. Si Paolo, pinakuha ng manager ng panlinis sa storage room kung saan nakatago yung mascot. Pagbalik niya, medyo maputla siya. Lian, akala ko nandun ka kanina. Ha? Bakit? Kasi may nakita akong anino sa loob ng costume. Parang may nakatayo. Tinawanan ko lang siya. Pero habang nag-aayos ako ng tray, napansin kong nakabukas ng bahagya yung pinto ng storage. At may mabagal na kaluskos mula sa loob. Mga ilang minuto pa, biglang namatay ang ilaw sa storage. Sabay na rin kaming napalingon ni Mia. Kasi kahit madilim, may lumalabas na kakaibang tunog. Parang yung tunog ng mabigat na sapatos. Si Paolo siguro yan, sabi ko. Pero nung silipin namin, si Paolo nasa kabilang area pala, naglilinis ng fryer. Nakaturo siya sa storage, nanginginig. Lian, gumagalaw yung mascot. Pagtingin namin, totoo nga. Yung mascot na nakatayo lagi sa dingding, ngayon nakaharap sa mismong pinto. Walang hangin sa loob pero gumagalaw yung ulo. Dahan-dahan, pakanan. Tumakbo ako papunta sa switch para buksan ang ilaw. Pagbukas ko, wala nang mascot sa pwesto nito. Nasa gitna na ng kwarto, nakatayo, nakatingin, diretso sa amin. Hindi ko alam kung paano, pero yung mata sa costume na dati parang plastic lang, parang nakangisi at kumikislap. Tapos biglang napahampas yung kamay nito sa pinto. Sobrang lakas, parang may laman sa loob. Sabay kaming sumigaw ni Mia at tumakbo palabas ng back door. Habang tumatakbo kami, rinig namin sa likod yung tunog ng malaking hakbang na sumusunod sa amin. Pero paglingon namin sa storage, nakasara ulit ang pinto. Tahimik, tapos wala na. Kinabukasan, dumating ang branch manager. Pinabuksan yung CCTV para makita kung ano bang nangyari. At doon namin nakita, 12:00 ng gabi, kitang-kita sa kamera. Gumagalaw talaga ang mascot. Walang tao sa paligid pero tumalikod ito sa dingding. Tumingin sa camera tapos lumapit sa mismong lens hanggang mag-static ang video. Simula noon, pinabago na ang storage room. Tinanggal yung lumang mascot at ipinasunog na lang daw, sabi ng head office. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw, Sir Dave. Ako nga pala si Demi. Dati akong service crew sa isang Jollibee branch
sa may Laguna. Gabi-gabi akong pang-closing noon kasi ako raw yung matatag at hindi takot mag-overtime. Pero pagkatapos ng isang karanasan noong 2018, hindi na ako bumalik kahit kailan sa night shift. Hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa branch na yon, parang bumabalik lahat ng lamig at kaba. Noong gabing yon, Monday, kalmado lang. Hindi masyadong marami ang customer kasi tapos na ang weekend rush. Mga 11:45 ng gabi, nung sinimulan namin ang general cleaning. Ako ang naka-assign sa dining area, kasama si Rika at si June. Si Mang Leo naman, yung janitor, nasa restroom, naglilinis. Tahimik kaming lahat, tanging tunog ng map sa sahig at tunog ng aircon ang maririnig. Pero habang tumatagal, napansin kong mas lumamig ang paligid. Hindi yung normal na lamig ng aircon. Parang nanlalamig talaga yung balat ko kahit naka-jacket ako. Nasa may kiddie area ako noon. Nililinis ko yung mesa malapit sa play place. Bigla akong napalingon kasi may tunog ng upuang gumalaw. Parang may umupo. Akala ko si June o si Rika. Pero nung nilingon ko, wala naman. Sabi ni Rika habang naglalagay ng basahan, baka si Bian, yung gusto ng midnight snack. Tumawa kami saglit, pero sa loob ko, may kakaibang kaba. Kasi habang nag-aabot ako ng tray, may nakita akong anino sa glass wall. Parang tao na nakaupo sa booth. Pero pag lumapit ako, nawawala. Mga ilang minuto pa, narinig namin si Mang Leo na napasigaw. "Hoy! Sino yan?" Napatakbo kami papunta sa kanya. Sabi niya, may batang tumakbo papunta sa play place. Naka-red shirt. Pero hindi niya nakita kung saan lumabas. Sabi ni June, baka pagod lang si Mang Leo. Pero kitang-kita sa mukha niya, putlang-putla siya. Parang hindi na makahinga sa takot. Pinilit namin magpatuloy kahit medyo nagkakatinginan na kami. Habang nag-aayos ako ng tray sa counter, bigla kaming nakarinig ng boses sa intercom kahit patay na ang system. "Welcome to Jollibee." Mabagal, parang boses ng bata. Pero may kakaibang tunog na static. Lahat kami natigilan. "Demi, narinig mo yun?" Tanong ni Rika. Nanginginig ang boses. Tumango lang ako. Napalingon ako sa monitor ng CCTV. Sa gitna ng dining area, may nakatayong bata. Nakapulang damit. Pero walang muka. Pagkislap ng ilaw, biglang nawala. Pagkatapos kong makita sa CCTV yung batang walang muka, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Pero nang lumapit si Rika para tignan kung anong tinitignan ko, biglang namatay lahat ng ilaw. Sabay nun, tumigil din ang aircon. Tahimik. Yung klase ng katahimikan na parang may hinihintay na mangyari. Narinig naming bumukas ng kusa ang pinto ng play place. Yung maliit na gate na dinadaanan ng mga bata. Tapos may tunog ng maliliit na paa sa sahig. Basa, mabagal, parang may tumutulo. "Sino yan?" Sigaw ni June. Sabay bukas ng flashlight sa cellphone. Pero pag ikot ng ilaw, may nakita kaming bakas ng paa sa sahig. Maliliit, puno ng putik, at may halong parang dugo. Nagtakbuhan kami papunta sa counter. Pero si Mang Leo, naiwan sa may dulo ng dining area. Narinig namin siyang sumisigaw. "Lumayo ka sa akin! Huwag kang lalapit!" Paglingon namin, nakaangat ang ulo sa may ere. Parang may humahawak sa liig niya kahit wala kaming nakikita. Tapos bigla siyang bumagsak.
nawala ng malay. Si Rika, umiiyak na. Ako naman, nanginginig. Sinubukan kong buksan ang back door, pero ayaw bumukas. Kahit anong pihit ko. Paglingon ko sa glass wall ng Jollibee, nakita ko yung batang nakatayo sa labas. Nakatingin sa amin. Nakapula siya pero yung mukha niya parang hinugot. Walang ilong, walang mata, wala ring bibig. Puro balat lang. Habang titig na titig kami, nag-flicker ulit yung ilaw. Sa loob ng 1 segundo, nasa loob na siya. Bigla na lang siyang tumakbo papunta sa amin. Walang tunog ng hakbang, pero bawat paglapit niya, lumalamig ng lumalamig ang paligid. Hinila ko si Rika papunta sa kusina. Tinakpan namin ng tray ang pinto. Narinig namin yung kalabog sa labas. Parang may kumakalmot sa steel door. "Ayaw ko na, Demi. Ayaw ko na," sabi ni Rika. Sa gitna ng takot, bigla naming narinig ang drive-thru headset. Bukas kahit walang tao sa labas. May boses na nagsalita. "Umorder na kayo." Sumigaw si Rika at doon ko siya hinila palabas ng fire exit sa likod. Hindi ko alam kung paano. Parang biglang bumukas ng kusa. Tumakbo kami palabas ng branch. Hindi na namin inantay ang iba. Pagdating ng umaga, binalikan namin kasama ang manager at guard. Wala silang nakita. Pero sa sahig, may mga maliliit na tuyong bakas ng paa papunta sa play place. At sa loob ng slide, may pulang mantsa na hindi maalis kahit ilang beses nilinis. Si Mang Leo, nagising din makalipas ng 1 araw, pero hindi na nagsalita. Sabi ng pamilya niya, nag-resign na siya at lumipat ng probinsya. Si Rika naman, hindi na nagtrabaho ulit sa kahit anong fast food. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Mapagpalang araw pagsapit ng takip silim. Gusto ko lang ibahagi yung kakaibang nangyari sa akin noong nag-work pa ako sa isang clothing shop sa loob ng mall dito sa Quezon City. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Multo ba, sumpa, o anong klaseng nilalang. Pero sigurado ako, hindi normal yung nakita ko. Ako nga po pala si Cherry. Mga 2022 yon. Bagong bukas pa lang yung store. Maganda ang setup. Puro puti at salamin. Minimalist ang interior. Sa harap ng shop, may 3 manikin na nakadisplay sa glass wall. Lahat babae, naka-modern casual outfit. Ako yung naka-assign sa closing shift. Madalas, 2 PM hanggang 10 PM. Kasama ko si Jen at si Carlo. Normal lang naman lahat sa simula. Customer service, folding ng clothes, at pag-aayos ng mga display bago magsara. Pero simula nang mapansin ko yung isang manikin sa gitna ng display, parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag, pero tuwing naglilinis ako sa harap ng glass wall, parang iba ang posisyon niya kumpara sa kanina. Minsan, nakatagilid ang ulo. Minsan, nakatingin diretso. Minsan, parang nakayuko. Sabi ko kay Jen, "Uy, ikaw ba yung nag-ayos ng mannequin kanina?" "Hindi ah. Huwag mo akong takutin. Wala pa nga akong hinawakan dyan simula umaga." Tinawanan ko lang. Baka ako lang nagkakamali ng tingin. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mali. Kapag ako na lang mag-isa sa store habang nag-aayos ng stock sa back room, naririnig ko yung tunog ng plastic joints ng manikin na parang tumutunog. Gaya ng tunog na gumagalaw na braso o liig. Minsan, sumisilip ako sa glass at parang iba na naman na ang posisyon ng ulo niya. Isang gabi, mga bandang 9:45,
Kami na lang tatlo sa loob ng tindahan. Si Carlo nag-aayos ng cash register. Si Jen naglilinis ng fitting area. Ako naman nagpo-fold ng mga damit sa harap ng display. Tahimik lahat. Tapos biglang may narinig kaming mahina pero malinaw na kaluskos ng sapatos mula sa may bandang entrance. Nilingon ko pero wala namang tao. Sarado na rin ang glass door. Pagtingin ko sa display, doon ko napansin yung mannequin sa gitna nakaharap na sa loob ng tindahan. Dati nakatingin lang yun palabas sa glass. Ngayon, nakapihit ang ulo niya. Parang nakatingin sa amin. Napaatras ako. Jen, Carlo, tignan niyo to. Sabi ni Carlo, baka ikaw yung naggalaw niyan kanina. Hindi ako lumapit dyan. Hindi ako lumapit dyan. Sagot ko. Tahimik lang kami. Pero sa salamin, kita naming parang may maliit na crack sa liig ng mannequin. Parang pwedeng gumalaw talaga. Kinalabutan ako. At nung sinubukan kong takpan ng kortina yung display, bigla ko narinig yung tunog ng nabibitak na plastic joint sa likod ko. Paglingon ko, nakita kong bahagyang gumalaw ang braso ng mannequin. Parang dahan-dahang bumababa mula sa dating posisyon. Pero malinaw kong nakita yung galaw. Hindi yung hangin, hindi yung ilaw, kundi parang may buhay. Cherry, nakita mo yun? Tanong ni Jen. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Si Carlo, agad nilapitan yung mannequin. Kunwari matapang. Teka nga, baka nag-loose lang to. Sabi niya habang dinadampot yung braso. Pero bago niya mahawakan, biglang gumalaw ang ulo ng mannequin. Umikot pa kanan. Sabay kaming napasigaw. Tapos yung ilaw sa tindahan, nagpatay sindi ng sabay-sabay. Parang magbabrun out pero wala naman sa ibang store. Mula sa may speaker ng tindahan, may tumunog, isang mahinang boses ng babae. Ang sakit. Napaatras si Carlo, halos madulas sa sahig. Sabi ko, tara na, tara na. Pero ayaw kumilos ni Jen. Nakatigil lang siya sa mannequin. Nang lapitan ko siya, nakita kong parang nanlilisik yung mata niya. At nakatingin siya sa mata ng mannequin. Parang na-hypnotize. Hinila ko siya, pero bago ko siya mailabas, nakita ko sa gilid ng mata ko, gumalaw lahat ng mannequin. Isa-isa, parang unti-unting sumasayad ang mga paa sa sahig. Yung tunog ng plastic joint at fabric, sabay-sabay na nagkakaluskos. Tumakbo kami palabas ng tindahan. Halos mabasag ko na yung glass door sa pagmamadali. Nang lumingon ako bago ko maisara, nakita kong yung unang mannequin, yung babae sa gitna, nakalapit sa may counter, nakatingin sa amin at nakataas ang isang kamay. Parang nagwawagayway na nagpapaalam. Pagdating ng guard, agad naming ikunento pero nung bumalik kami sa loob kasama siya, wala nang kakaiba. Lahat ng mannequin nasa dati ng pwesto. Walang bakas na gumalaw o nabasag. Kinabukasan, kinausap kami ng store manager. Sabi niya, may mga nakapansin din daw na bago magbukas ang tindahan tuwing madaling araw, may naririnig silang kaluskos. Parang may taong naglalakad sa loob kahit sarado pa. At ayon daw sa isang dating tenant ng lugar, dating sewing shop daw yung space bago naging clothing store. At may babaeng mananahi raw na namatay doon nang maipit sa industrial sewing machine habang gumagawa ng mga display costume. Mga damit na ngayon, suot ng mga mannequin. Pagkatapos ng insidenteng yon, lumipat na ako ng trabaho. Hanggang dito na lang po, Sir Dave.
Maraming salamat po. Magandang araw po, Sir Dave. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa akin last year. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Nagwo-work ako noon bilang part-timer sa isang sikat na mall dito sa Pampanga. Hindi ko na lang babanggitin kung anong mall. Baka may makabasa na taga ron. Basta isa siya sa mga laging dinadagsa ng tao, lalo tuwing weekend. Tawagin niyo na lang po akong Mitch. Tuwing closing shift ako madalas, mga 2 p.m. to 10 p.m. Sanay na akong umuwi ng gabi. Pero nung gabing yun, iba ang pakiramdam ko pagpasok ko pa lang sa trabaho. Pagpasok ko sa stop entrance, napansin kong medyo tahimik. Usually, kahit papano may maririnig kang nagkukulitan na janitor o nag-aasara na guard. Pero ngayon, parang wala. Yung hallway papunta sa locker area, may mahabang salamin sa gilid. At habang naglalakad ako, napansin kong parang may dumaan sa likod ko sa refleksyon. Paglingon ko, wala. Pero sa refleksyon, parang may anino pa akong nasilip sa dulo ng koridor. Hindi ko na lang pinansin. Baka pagod lang ako. Bandang 9 p.m, nag-announce na closing sa mall. Nagsimula na kaming mag-ayos, magbilang ng sales at maglinis ng counter. Kasama ko noon si Rika, kasamahan kong cashier din. Habang naglilinis siya ng glass display, sabi niya bigla, "Mitch, may nakita kang batang dumaan?" "Ha? Wala naman na. Sarado na yung gate. Kanina kasi may bata na nakaputing damit, dumaan sa harap. Akala ko anak ng janitor." Sabay naming sinilip sa labas. Wala naman. Tapos napansin naming patay na pala ang kalahati ng ilaw sa floor namin. Usually, automatic yon, pero parang nag-brown out sa part na yon. After a few minutes, nagpaalam na sa amin yung guard sa floor na magra-rounds na siya sa CR area bago kami sabay-sabay lumabas. Naiwan muna kami ni Rika sa counter. Taimtim kaming nag-aayos ng resibo. Nang bigla naming narinig yung tunog ng batang tumatakbo. Yung tipong yapak sa tiles na magaan pero mabilis. Sabay kaming napatingin. Walang tao. Pero malinaw yung tunog talaga. Nagkatinginan kami ni Rika. Pareho kaming kabado pero nagkunwari kaming kalmado. "Siguro may naiwan lang na anak ng staff," sabi niya, pero halata sa boses niyang nanginginig. Paglabas namin, nakita naming bukas pa yung isang CR malapit sa escalator. May konting ilaw lang mula sa loob, pero tahimik. Tahimik na tahimik. Sabi ng instinct ko, "Huwag na nating silipin." Pero bago ko pa man masabi, lumapit na si Rika. Tinawag niya, "Hello? May tao po ba rito?" Walang sumagot. Pero biglang may umalingaw-ngaw na tunog ng batang tumatawa. Napaatras kami pareho. Hindi namin alam kung saan galing. Pero parang mula sa loob ng CR, sabay naming nilingon ang guard na pabalik. Pero pagtingin namin, wala na siya sa hallway. At doon na nagsimulang maramdaman kong parang may nakamasid sa amin. Yung hangin sa paligid parang lumamig ng sobra. Yung ilaw kumikislap-kislap. At sa salamin ng CR parang may nakatayo sa likod namin. Pagkatapos namin marinig yung tawa ng bata, napako lang kami sa kinatatayuan. Hindi na ako makagalaw. Si Rika naman parang gustong umiyak pero pinipigilan lang. Yung CR na bukas, may ilaw pa pero mahina, parang papatay na fluorescent. Nagtitilamsikan din ang tubig sa lababo kahit walang tao. Ang ginawa namin, tinawag namin ulit yung guard pero walang sumasagot sa radyo. Tahimik na sa floor. Kahit dapat may maririnig pa kaming
ibang nagliligpit. Lumapit ako ng dahan-dahan sa pinto ng CR. Hawak ko yung phone ko, naka-flashlight mode. Habang papasok ako, naamoy ko yung parang lumang pabango. Yung amoy ng lumang manika na basa pa. Tapos sa salamin ng CR, nakita ko yung refleksyon ni Rica sa likod ko. Pero sa gilid ng refleksyon niya, may batang nakatayo. Nakaputing damit, nakayuko, basa ang buhok, at nakatapak sa tubig. Napasingap ako. Rica, huwag kang gagalaw. Dahan-dahan siyang lumingon, pero pagharap niya, wala na ang bata sa salamin. Ang sumunod, may kaluskos sa isa sa mga cubicle. Tapos biglang bumagsak yung pinto ng cubicle ng malakas. Napasigaw kami pareho. Tumakbo kami palabas ng CR. Pero habang tumatakbo, rinig pa rin namin yung tawa ng bata. Papalapit ng papalapit. Paglingon ko, sa may bandang escalator, may maliit na anino ng bata na tumatakbo rin. Mabilis, pero walang tunog ng hakbang. Nang makarating kami sa guard post, nakita naming bumukas ang logbook, pero wala yung guard. Yung CCTV monitor, nagpa-flash din. Sa isa sa mga screen, nakita ko yung floor namin. May batang dumadaan, pero transparent, parang usok. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating na yung isa pang guard mula sa ibang floor. Sabi niya, "Bakit kayo hingal na hingal? May nakita na naman ba kayong bata?" "Na naman?" tanong ko. "Oo, matagal nang may report dito ng batang nagpapakita tuwing closing. Akala namin chismis lang, pero ilang janitor na rin ang ayaw mag-duty sa floor na to." Kinabukasan, nagpa-bless daw yung management ng mall. Ayon sa matandang security supervisor, ilang taon na raw ang nakalipas nang may batang babae na naiwan at natrap sa elevator noong panahon ng bagyo. Hindi na siya nailigtas at mula noon, sinasabing umiikot pa rin siya sa floor kung saan namin siya nakita. Pero pagtapos ipabless ang mall, hindi na ulit siya nagparamdam. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ako nga pala si Shane, isang estudyante dito sa Maynila. 4th year na ako sa kursong Mass Communication at sanay na akong magpuyat dahil sa mga thesis, report at kung ano-anong project. Gabi-gabi akong umuwi ng halos 12:00 ng gabi, pero may isang kakaibang gabi akong naranasan. Isang ordinaryong Biyernes na nauwi sa kakaibang karanasan. Pagkatapos ng mahabang araw sa school, nagpasya akong dumaan sa 7-Eleven malapit sa terminal. Doon kasi ako madalas nagpapahinga kapag sobrang pagod na. Paborito ko pa naman yung instant ramen nila at mainit na kape. Paglapit ko pa lang sa tindahan, napansin kong tahimik ang paligid. Kakaibang katahimikan. Yung tipo na maririnig mo pati hampas ng hangin sa tarpaulin ng karatig na tindahan. Pagpasok ko sa loob, tumunog ang pinto. Karaniwan ay may mga estudyante, call center agent o delivery rider na bumibili pa sa oras na yon. Pero ngayong gabi, ako lang ang tao sa loob. Yung cashier, isang lalaki na mga nasa 30 siguro, nakasandal sa counter habang nakatingin sa cellphone niya. Halos hindi man lang siya lumingon nang pumasok ako. Tahimik, walang background music, tanging tunog lang ng fluorescent light ang maririnig. Habang naglalakad ako sa aisle, ramdam ko ang lamig ng aircon. Pero parang iba ang lamig na yon. Hindi yung typical na galing sa hangin, kundi yung lamig na dumidikit sa balat mo na parang sobrang lamig. Kinuha ko yung cup noodles at nilagay sa microwave.
Habang naghihintay, napansin kong parang may gumalaw sa may salamin sa gilid. Akala ko nung una, refleksyon ko lang. Pero nang tumingin ako ulit, parang may aninong mabilis na dumaan sa labas. Dumaan lang saglit. Parang may taong nagmamadaling tumakbo. Pero nang silipin ko sa labas, walang tao. Pati ang paligid ng kalsada, tahimik at madilim. Bumalik ako sa loob, pero hindi ako mapakali. Naramdaman kong unti-unting tumataas ang balahibo ko. Nilingon ko si Kuya Cashier, pero nakatungo pa rin siya, hawak ang cellphone. Hindi man lang nag-react. At habang nag-iintay ako sa tapat ng microwave, ramdam ko yung pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may presensya sa loob ng tindahan. Nakamasid. Nang tumunog ang microwave, sabay kong narinig yung click ng pinto sa likod. Yung access door papunta sa stockroom. Wala namang ibang tao, pero parang may pumasok. Pagkasara ko ng microwave, biglang sumabay yung tunog ng pinto sa stockroom. Parang may malakas na hangin na bumukas mula sa loob. Napalingon ako, at sa sobrang tahimik ng paligid, halos marinig ko ang sarili kong paghinga. "Kuya, may tao po ba sa likod?" Tanong ko ng marahan. Walang sumagot. Nakayuko pa rin yung cashier. Pero napansin kong hindi na gumagalaw ang kamay niya. Para bang nakapako lang siya sa pwesto. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. "Kuya?" Walang sagot. Hanggang sa mapansin kong nakabukas ang mata niya. Pero parang walang buhay. Nakatitig lang sa cellphone na ngayon pala'y black screen na. Biglang sumipol ang malamig na hangin galing sa stockroom. Sa gilid ng mata ko, may gumalaw. Dahan-dahan kong nilingon. At doon ko nakita, may babaeng nakatayo sa madilim na bahagi ng stockroom. Nakasilip lang mula sa pintuan. Mahaba ang buhok, basang-basa. Ang puti ng balat niya. Pero may mga bahagi na parang itim na nalulusaw. Parang nasunog o nabubulok. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Tila nanigas ako sa kinatatayuan ko. Unti-unti siyang lumabas mula sa dilim. Yung paa niya nakalutang. Ang sahig ng 7-Eleven biglang naging basang-basa na. Kahit wala naman akong narinig na tumulo o bumuhos kanina. "Kuya! Kuya! May tao sa likod mo!" Halos pasigaw kong sabi. Pero hindi pa rin siya kumikilos. Hanggang sa marinig ko ang crack ng leeg ng cashier. Dahan-dahan niyang inaangat ang ulo niya. At sa ilalim ng liwanag, nakita kong itim yung mata niya. Doon ako napaatras. Hawak ko yung mainit na cup noodles na parang wala na akong maramdaman. Tumakbo ko palabas ng tindahan, pero biglang naglock ang pinto. Kahit anong hatak ko, ayaw bumukas. Nakikita ko sa refleksyon ng glass door, may nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok, nakaputing damit, at may mga markang parang nasunog sa liig at sa braso. Nang mapakurap ako, bigla siyang nawala. Pero yung amoy ng basang lupa at nasusunog na buhok, naiwan. Biglang namatay yung ilaw. Nawala ang kuryente sa loob ng 7-Eleven. At tanging emergency light lang sa sulok ang nagbibigay ng mapulang liwanag. Sa liwanag na yun, nakikita kong nakasabit na sa kisame ang cashier. Parang tinernuhan ng mahabang buhok na nakapulupot sa liig niya. Sumigaw ako ng malakas at sa sobrang takot ko,
nawalan ako ng malay. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng tindahan, hawak ng isang tanod. Ayon sa kanila, nakaupo daw ako sa harap ng saradong 7-Eleven, nanginginig at walang malay. Pero ang nakakapangilabot at pinagtataka ko, ayon sa mga residente, matagal na raw sarado ang branch na yon. Nasunog daw ang 7-Eleven na yon. 2 taon na ang nakalipas at namatay ang cashier na lalaki kasama ang babaeng empleyado na natagpo ang nakulong sa stockroom. Matapos ang nangyari, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Pero sa ngayon, okay naman ako. At bihira na rin akong pumunta sa 7-Eleven, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Grace. Bagong pasok lang na crew sa 7-Eleven dito sa May Cubao. First job ko to, kaya kahit panggabi ang shift, okay lang sa akin. Sabi ko nga sa sarili ko, mas madali siguro kapag gabi. Konti lang ang customer, tsaka tahimik. Pero hindi ko alam na yung katahimikan na yun, siya palang magbibigay sa akin ng takot na hindi ko makakalimutan. Unang linggo ko pa lang nun, night shift schedule agad ako. Mula 10 PM hanggang 6 AM. Kasama ko si Kuya Ben, isa sa mga matagal ng staff doon. Mabait siya, mahilig magkwento. Pero napansin ko, tuwing madaling araw, tahimik siya bigla. Parang laging alerto. Sabi ko pa nga minsan, "Kuya, bakit parang laging may tinitignan ka sa may aisle?" Ngumiti lang siya. "Wala yan, Grace. Sanayan lang yan sa gabi. Minsan kasi may mga gumagalaw talaga." Hindi ko pa gaanong pinansin. Pero isang gabi habang nag-aayos ako ng mga chips at canned goods, biglang may nalaglag. Isang pack ng chichirya. Galing sa gitna ng shelf, hindi sa gilid. Wala namang hangin, wala ring dumaan. Pero kinuha ko, ibinalik ko ulit. Ilang minuto lang, may bumagsak na naman. Napatigil ako. "Kuya Ben, baka may pusa rito." "Wala yan," sagot niya habang nakatingin sa CCTV monitor. Pero napansin kong nanlaki yung mata niya habang pinapanood ang screen. Lumapit ako para tignan. Sa camera, kita yung shelf kung saan ako nag-aayos kanina. At sa ilalim nito, may batang nakaupo. Mga 5 o 6 na taon siguro. Nakatago at nakayuko lang. Paglingon namin sa aktual na shelf, wala naman. Tahimik lang, pero ang mga paninda, unti-unting gumagalaw. Parang may humihila mula sa loob. Binalik ko na lang ang mga nahulog at nagkunwaring kalmado. Pero yung kaba ko, hindi mawala. Lalo na nang marinig kong parang may tumatawa sa likod ng rep ng soft drinks. Mahina, parang tawa ng bata. Hindi ko alam kung iisipin kong pagod lang ako o kung talagang may batang naroon. Pero simula nun, tuwing duty ko sa gabi, laging may nalalaglag na paninda. Kahit walang tao, kahit walang hangin. Pagkatapos ng ilang gabi na paulit-ulit na may nalalaglag na paninda, sinubukan kong wag na lang pansinin. Sabi ko sa sarili ko, baka nga pagod lang ako o kaya guni-guni lang. Pero dumating yung gabi na hindi ko na kayang itanggi. May bata talaga roon.
12:00 na ng gabi. Ako lang ang nasa loob ng 7-Eleven. Si Kuya Ben, nagpunta raw saglit sa likod para mag-inventory. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng freezer at electric pa ng maririnig. Habang nag-aayos ako ng mga chichirya, biglang may bumagsak ulit. Isang bote ng iced tea. Napabuntong hininga ako. Ay nako, ayan na naman. Pinulot ko, pero napansin kong may mga maliliit na yapak sa sahig. Basa, parang mula sa paa ng bata. Sinundan ko yung yapak papunta sa dulo ng aisle. Pagdating ko ron, nakita kong gumagalaw ang isa sa mga laruan sa may display. Yung maliit na keychain na umiilaw kapag inalog. Pero walang tao. Kinilabutan ako. Dahan-dahan akong umatras, hawak ang walis, nang marinig kong parang may naglalakad sa likod ko. Maliliit na hakbang. Tapos may humawak sa laylayan ng uniforme ko. Paglingon ko, may batang lalaki. Mga 5 o 6 na taong gulang siguro. Maputla ang muka, basa ang buhok na parang bagong ligo. Suot ang lumang school uniform. Pero yung mga mata niya, puro itim. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi kumikibo. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ko. Mainit. Mainit sa likod. Sabi niya ng mahina. Napaatras ako. Anong ibig mo sabihin? Ngunit bago ko pa masabi ulit, biglang bumukas ang pinto ng stockroom. Sumabay ang malakas na amoy ng usok at sunog na goma. Nakita kong parang may itim na usok na lumalabas sa loob. At sa gitna ng dilim, may siluetang bata. Nakatayo, parang may apoy sa paa. Napasigaw ako. Tumakbo palabas ng 7-Eleven. Pero bago ko pa mabuksan ang pinto, bumukas bigla ang aircon at lahat ng ilaw nagpi-flicker. Sa salamin ng pinto, nakita kong nakatayo ulit yung bata sa loob. Nakangiti, hawak-hawak yung bote ng iced tea na nahulog kanina. Paglabas ko, doon lang ako nakahinga. Nanginginig ang kamay ko. Pawis na pawis. Ilang sandali pa, lumabas si Kuya Ben galing sa stockroom. Galit na galit. Grace, bakit mo binuksan yung pinto? Hindi ko binuksan, Kuya. Walang bumukas dyan. Laging nakalak yun sa gabi. Kinabukasan, sinabi ko kay Kuya Ben lahat ng nakita ko. Ang sabi niya lang, hindi ka nag-iisa, Grace. Lahat ng bagong staff, napapansin yung batang yun. Kunento niya na ilang taon na raw bago ako pumasok, may bata raw na nalunod sa kanal sa likod ng tindahan. Madalas daw sumilong doon tuwing umuulan. At minsan daw, pumapasok sa 7-Eleven para magpalamig. Pagkatapos ng insidenteng yun, tuwing madaling araw, may mga crew na naririnig ng tumatawang bata o biglang nalalaglag na paninda. Pero ang pinaka kakilakilabot, minsan kapag chinecheck nila ang CCTV, may nakikita silang batang umiikot sa loob kahit sarado na ang pinto. Simula nun, tuwing may duty ako sa gabi, nagiiwan ako ng candy sa tabi ng counter. Ewan ko kung totoo o hindi. Pero mula nung ginawa ko yun, wala na ulit nalaglag na paninda. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.